Kuya Wu. Liuzi, anong nangyari? Nagmamadali ka naman. May away sa labas ngayon. Ang ating lugar ay natalo na. Lumisan na tayo ngayon. Siguradong makakauwi na. Sa wakas, kumilos na ba? Hindi na sayang ang mga taon ko bilang undercover. Liuzai, kumuha ka ng mga bagay. Uwi na tayo. Ay. Asawa. Ano ang tinitingnan mo? Ang saya-saya mo naman. Ang late na. Sino yan? Ay. Bumalik na ang kapatid ko. May kapatid ka palang lalaki. Bakit hindi ko alam? Hindi mo ito nabanggit kailanman. Ay naku, kunin namin siya sa kalsada. Pero para ipagtanggol ang nanay ko. Pinatay niya ang punong barangay. Sa bahay ng punong barangay, naghahanap ng koneksyon. Nakuha nila siya, pumunta sa bilangguan sa ibang bansa. Akala ko ay isang bilanggo ng mga gawaing pang-ayos. Ay, Mrs. Yung. Bukas magpapadala ng tao ang headquarters para sa inspeksyon. Kailangan ko, na nandyan para samahan sila. Tingnan mo, bukas, pwede bang dalhin mo ang kapatid ko? Sa bahay, tulungan mo akong alagaan siya saglit. Ibig sabihin, kailangan mo pa siyang dalhin sa bahay. Ay naku. Asawa, kapatid ko pa rin siya. Isang linggo lang. Ayusin ko siya, agad siyang lilipat. Ay, okay lang ba? Sige na. Ipadala mo sa akin ang mga larawan. Okay. Naipadala na. Yung kapatid niya. Ang gwapo. Huwag kang lumapit. Ayos lang ba? Ikaw. Erwu, kilala mo ako. Ako ang asawa ni Chen Dawen, na siya ring iyong hipag. Hindi ba hipag mo si Kixiang? Baka siya ay iniwan na. Hipag, tumayo ka muna. Hoy! Yung aso na yan, ikaw ang nag-alaga. Alam mo bang nakakatakot ang aso nyo? Mabilis, lumapit ka at humingi ng tawad. Sino yung cute na cute mo? Nagpakita ka ng lakas ng loob para ipahingi ng tawad. Kapag may pagkakamali, kailangan humingi ng tawad. Walang ibang makakatulong. Anong nangyari? Sabi pa nga, matuwid ang ugali ng alaga ko. Hindi kailanman nananakit ng tao. Bakit ka ba hindi makaintindi? Hindi ka makaintindi. Hahayaan mong saktan ang alaga ko. Maghihintay ka. Hindi ka pa humihingi ng paumanhin. Saan ka pupunta? Mahal na bata, bitawan mo na ako agad. Kung mawala ang aking mahal sa buhay, papatayin kita. Ulitin ko, humingi ka ng tawad. Ano bang ginagawa nyo? Hindi pa ito ang babae. Hindi man lang niya alam na dapat may tali ang aso. Natakot ako. Tinutulungan ako ni Erwu na makabawi. Erwu. Ito si Miss Lin. Totoong tao siya, na nasa mundo ng mga tao. Hindi natin kayang labanan. Bumitiw ka na agad. Lin. Sobrang kulang pa ng karanasan ng kapatid ko. Hindi siya marunong. Pasensya na po. Ngayon lang siya natatakot. Huli na. Inilabas mo ang aking mahal. Kung ang aking mahal sa bahay, hindi mahanap, gusto kong samahan kayo ng magkapatid sa huling hantungan. Hindi mangyayari. Pupunta na ako para hanapin ang aso mo. Magpahinga ka lang. Talagang napakagaling nitong dalawang magkapatid. Isang mabagsik na hayop, isang inutil na walang silbi. Linisin mo ang bibig mo. Nakalimutan ko ng sumbatan ka. Di ba? Palagi kang nakasuot na parang isang mapanuksong babae. Hindi mo alam kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Anong tinitingnan mo? Mahal kong maliit. Bilis na, pumunta na. Ngayon pupuntahan kitang humanap ng aso. Anong problema? Gusto mo akong saktan?
Subukan mong saktan ako. Humingi ka ng tawad, pagsisihan mo ang nanay mo, at magmamalaki ka pa rin sa akin. Erwu, ikaw, hahayaang mong saktan ako. Patayin kita. Erwu, hindi ka malinis sa bibig mo. Kailangan mong matutunan ng mabuti. Ikaw, hayop ka. Ikaw, lalaki. Ano bang kakayahan ang mangbuli sa mga babae? Tandaan mo. Sa susunod, kapag naglalakad ng aso, siguraduhing may tali. Ngayon, bilisan mo na. Humihingi ng tawad ang hipag. Bilisan mo. Erwu. Anong tawad? Magkakalapit lang tayo. Sa hinaharap, mabuti na lang na magkasama. Talagang walang silbi. Hindi ko alam bakit ganito kalaki ang agwat ng mga kapatid na ito. Bakit ang layo ng pagkakaiba? Ang lalaking ito ay talagang may karisma. Napakakakaibang pakiramdam. Parang guro, na nagtuturo sa estudyante. Magsorry ka na. Pasensya na. Humanda, maghintay ka lang sa akin. Wala. Huwag mong pansinin yung baliw na babae. Umalis ka. Sama ako pa uwi. Ipapasyal kita at papakainin. Ulol, ulol. Hintayin mo ako. Matagal na akong nabuhay. Walang naglakas loob na ganyan sa akin. Kapatid na may peklat. May nangbuli sa akin. Dito lang sa ilalim ng bahay namin. Hindi lang niya ako sinaktan. Pinagtawanan pa ang aking mahal. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Na manghimasok sa kapatid kong babae. Maghintay ka lang. Agad akong dadalhin ang tao ko roon. Babasagin ko ang buto ng batang iyon. Para sa iyo, gagawin kong lumuhod siya. At humingi ng tawad sa akin. Kailangan pa siyang putulin ng 2 binti. Kung mangahas pa siya, na magsalita ng ganyan. Saka natin sila, pagsasamahin at ipapakain sa aso. Walang problema. Hintayin mo lang at makikita mo. Erwu, bakit ka ganyan ka-impulsive? Kakauwi mo lang. Nagdulot ka na ng ganitong malaking problema. Kung darating ang mga tao ni MS. Lin para makipag-away. Tapos na tayo. Mabilis kang umalis. Hindi na ito angkop para sa'yo. Ano nang ikinakatakot mo? May katwiran ako. Kung pag-uusapan ang katwiran, sino ang dapat kong katakutan? Sa lipunang ito, sino ang nakikipag-usap sa iyo ng katwiran? Kung ang kabilang panig ay hindi nakikipag-usap ng katwiran, marunong din akong konting suntukan. Chen Dawen, wala ka na bang konsensya? Si Erwu ay para ipagtanggol ako, para ayusin ang problema natin. Hindi ka lang nagpapasalamat sa kanya, kundi pinaparatangan mo pa siya. Hindi ka na ba tao? Ano ang alam mo? Ginagawa ko ito para sa kanya. Erwu, huwag kang magalit. Nasa labas ang kuya mo. Isang tamad lang siya, pati sa bahay. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa asawa mong babae. Siya ang magluluto para sa'yo. Kayong dalawa. Anong gagawin natin ngayon? Yung baliw na si Linlin, talagang maghahanap ng tao. Para magpatingin sa ospital ng ilang araw, mas magaan na yun. Sige na, hayaan na natin. Ayoko na. Gusto nyo, bahala kayo. Sige na, gawin nyo na. Basta't ayoko na. Kung talagang maghahanap si Linlin ng tao, ayoko nang nandito. Ayokong mamatay dito. Kung di kayo aalis, aalis ako. May kailangan akong ayusin sa tindahan. Uuna na ako ah. Hindi ka ba kakabalik lang mula sa tindahan? Bakit ka pupunta ulit? May kailangan lang. Walang kwentang tao. Kumain ka ng marami. Kumuha ka pa ng isa. Tita, tama na. Hindi ko na kayang kumain ng ganito karami. Ah! Tingnan mo, puno na yung plato. Huwag ka lang magpasa sa akin. Kain ka rin. Ah, ang ganda ng pagkain. Parang kumakain ka talaga. Lahat ay may pagkalalaki. Malaking subo ng karne, malaking subo ng pagkain. Ito ang tunay na lalaki. Dapat ganito ang itsura. Sister-in-law, ako na ang bahala. Ah, hindi na kailangan. Nagpuyat ka buong araw. Siguradong pagod na pagod ka na. Ako na bahala mag-ayos. Magpahinga ka na sa pagligo. CJ,
Ek, nasaan ang washing machine? Ipapadala ko lang ang labada. Ek, ek. Ano ang sinabi mo kanina? Hindi ko narinig. Sabi ko, nasaan ang washing machine? Oh, ilagay mo iyan sa balde. Tutulungan kitang maghugas ng kamay. Sobrang hasli ang maghugas ng kamay. Ang saya ng washing machine. Ay naku, walang anuman. Ate, tutulungan kita. Buksan mo, buksan mo. Yung tao sa loob, buksan mo ako. Erwu, dumating na sila. Huwag matakot. Tingnan ko kung sino sila. Erwu, umalis ka na agad. Hinahawakan nila ako, isang babae. Walang magagawa eh. Ikaw, siraulong tao. Magsimula ka ng lumuhod. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, wala kang magandang araw ngayon. May batas pa ba? Sinasabi mo sa akin ang tungkol sa batas. Ang aking lakas ang batas. Bata. Hindi mo ba tatanungin? Binubuli ang kapatid kong babae. Ngayon, hindi kita bibigyan ng pagkakataong masaktan. Kung hindi, hindi na ako si Scar. Kayo, tumahimik. Wala kang karapatang magsalita. Babaeng aswang. Narinig mo ba? Mabilis, lumuhod ka na. Humingi ka ng tawad sa akin. May 3 segundo ka. Mabilis, umalis ka na. Oh. Matigas pa ang dila mo. Scarface. Huwag mo na siyang kausapin. Wawasakin mo siya. Tingnan natin kung matigas pa siya. O hindi. Walang kwenta. Diyos ko. Anong nangyari? Sobrang gwapo ni Eru. Ito ang kuya na hinahanap mo. Kuya na may peklat. Kayo. Kayo ang kuya. Tawagin niyo akong peklat. Peklat. Bakit ka hindi natutulog sa gabi? Anong ginagawa ng pamilya namin? Nagkamali ako, alam kong nagkamali ako, kuya. Tingnan mo, natakot ang hipag ko. Anong itsura na niya? Makakatulong ba ang paghingi ng tawad? Hipag, pasensya na. Hindi na ako mangyayari ulit. Ganitong sitwasyon ngayong araw. Maaari na kitang pakawalan. Ihiyaw mo na ang lahat ng kaya mong ihiyaw. Aayusin ko ito ng isang beses. Para hindi na ako makahanap ng problema sa susunod. Hindi na ako mangahas. Ate, hindi na ako manghihimasok sa inyo sa hinaharap. Huwag mo na akong hayaang makita ka pa. Sa susunod, hindi na magiging ganito. Madali na makipag-usap. Sige, umalis ka na. Tumigil ka. Halika dito. Mukhang talaga namang hindi ka natututo. Hindi pa sapat yung pinagsasapaan natin noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, hindi kita basta-basta patatawarin. Kuya, nagkamali ako. Namamaga na ang puwit ko. Talagang hindi na pwedeng magpalo ulit. Talagang hindi na pwedeng magpalo ulit. Sa tingin ko, hindi iyon mangyayari. Talagang alam ko na nagkamali ako, kuya. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat ilabas ang aso ng walang tali. At hindi ko rin dapat dalhin ang tao para maghiganti. Kasalanan ko ang aking dila. Kung nakakatulong ang paghingi ng tawad, bakit ako nag-aral ng ganitong kakayahan? Tama na, wag na nating ituloy pa. Wag na talaga kayong mag-away. Wala akong pakialam. Pagkatapos kong umalis, paano kung siya pa ang mang-istorbo sa'yo? Nangangakong na hindi na mangyayari pa. Yung ganitong sitwasyon, hindi ko magagawa. Kuya, talagang alam ko na nagkamali ako. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Ate, nagkamali ako. Hindi ko dapat kinatakutan ka. Patawarin mo na ako. Pinatawad ko na siya, Gifi. Paalisin mo na siya. Bakit hindi pa umaalis? Gusto mo bang manatili at mapalo? Hindi. Buti na lang, muntik na akong maayos niya. Oy, ate. Ayos ka lang ba? Bigla akong nanghina ang mga binti. Tulungan mo ako sandali. Ano ang ginagawa niyo? Nandyan ka lang kapag kailangan kita. Bakit ka bumalik ngayon? Napalayo na ni Erwu ang mga
Mga batang gunggong na iyon. Alam mo na ba na babalik ka? Bakit hindi ka pa umalis noon? E di hindi ako pupunta. Para humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito. Talagang salamat sa iyo. Kung wala ka, talagang magkakaproblema ang asawa mo. Humingi ng tulong. Ikaw lang ang makakakuha ng tulong. Iyong. Pumunta ako para kausapin si Presidente Ximen. Presidente Ximen. Yung lagi mong sinasabi. Matutulungan ka niya. Huwag kayong mag-alala. Presidente Ximen ay presidente ng Chamber of Commerce dito sa Zhonghai City. Napakalakas ng enerhiya niyan. Marami silang pera sa bahay. Hindi basta-basta ang relasyon naming dalawa. Sinasalubong niya ako. Bilang tunay na kapatid. Yung nangyari sa tindahan natin noong nakaraan. Siya ang tumulong. Para maayos iyon. Tama na yan. Anong klaseng tao siya? Itinuturing kanyang kapatid. Hindi mo dapat sabihin yan. Baka nga, yung presidente ng Ximen ay talagang humahanga sa akin. Sa anong aspeto? Nabuksan mo na ang tindahan. Hindi mo pa alam, di ba? Noong nakaraang ilang araw, nakuha ko ang isang lola na lumang reseta para sa paggawa ng biskwit. Sobrang sarap ng lasa niyan. Naisip ko lang, bukas dadalhin ko kayo. Pumunta tayo sa tindahan at maglibang. Sige, tingnan natin bukas. CJ, sasama ako sa'yo. Ay, sino? Manugang. Ako ito. Ek, bakit ka nandito ng ganitong gabi? Yung kuya mo, ang lakas kumain no. Sobrang lakas ng hilik niya. Hindi talaga ako makatulog. At saka yung mga nangyari kanina sa araw. Talagang nakakatakot. Hanggang ngayon, takot pa rin ako. Hindi makatulog. Gusto kong makipag-chat sa'yo. Ate, huwag kang matakot. Nasaan na yung mga tao kanina? Hindi na sila mangahas na bumalik. Kung mangahas man sila, sana ay wala silang maibalik. Paano ka naging ganito kahusay? Yung mga tao na iyon, ay lahat tumakbo dahil sa'yo. Ako kasi, karaniwang may sentido komun. Pero kung hindi na maipaliwanag ang sentido komun, alam ko rin ang kaunti ang tungkol sa laban. Narinig ko sa kanila na, ang punong bayan ay dati nang nagdulot ng kapahamakan sa iyong ina. Kaya ikaw, nga, noong mga panahong iyon, natakot ang kuya, at pumasok sa ilalim ng mesa. Kaya ako na lang ang umakyat. Ano nang nangyari pagkatapos? Pagkatapos narinig ko na, muling ka na namang pinadala ng punong barangay. Sa ibang bansa. Ano ba nang nangyayari dito? Huwag nang banggitin pa. Walang pinipili kung saan. Matapos matuto ng maraming kasanayan sa kulungan, napansin ang aking mga gawa. Pinili nila akong maging undercover sa park. Dumating na ng maaga ito. Ang tigas. Hindi na maaga. Sister-in-law, nagpahinga na ako. Magpahinga ka na rin ng maaga. Umuwi ka na at magpahinga. Sige na. Sige, matulog ka na ng maaga. Ay, asawa. Ang late na. Ano ang ginawa mo? Pumunta ako sa banyo.
Magandang ganang kumain ni Erwu ah. Ang dami niyang kinain kaninang umaga. Asawa. Kagabi ay medyo malabo ang aking ulo. Nakita kitang nagising. Saan ka pupunta ngayong gabi? Pupunta ako sa banyo. Magandang panahon itong mga nakaraang araw. Kung may oras ka, palitan mo ang mga bedsheet. Sa tingin ko rin. Natulog ng matagal. Medyo basa na. Tara na. Tara na. Dadalahin kita sa tindahan. Ako ang unang huminto. Umalis ka dyan. Paano ka magparada? Asawa. Huwag mo na siyang pagtuunan ng pansin. Tingnan mo yung tao. Mukhang mayabang. Hindi natin siya kayang labanan. Hanap na lang tayo ng ibang parking. Bakit ang duwag mo naman? Isang parking space lang to, di ba? Sino ka ba? Mag-ayos ng I-85,550. Naghahanap pa ng gulo, ha? May lakas ka bang manakit sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Erwu. Liwu. Erwu. Anong ginagawa mo? Agad, humingi ka ng tawad sa hipag ko. Ate, nagkamali ako. Pasensya na. Hindi ko dapat pinagsabihan ang miss na ito. Ikaw si Ginoong Fang. Kilala mo ako. Kilala. Siyempre kilala na. Buong Zonghai City. Sino bang hindi nakakakilala? Ginoong Fang ah. Ang makislap na general manager. May koneksyon sa lahat. Buong Zonghai City. Walang hindi nakakakilala sa iyo. Dahil alam mo na ang aking pagkatao. Dapat ay narinig mo na rin ang aking mga paraan. Ako si Fang King. Sa Zonghai City. Hindi pa ako natatakot sa sinuman. Kung gagawin mo akong masama, dapat kang magbayad ng halaga. Itong maliit na may bahay, ay mukhang medyo kaakit-akit boses na papalitan. Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag nagkamali, kailangan humingi ng tawad. Sa lahat ng bagay, may tamang pagkakasunod-sunod. Ang pagpasok sa pila, ay hindi magandang asal. Ngayon, mabilis, humingi ka ng tawad sa hipag ko. Si Erwu, yan ay si Ginoong Fang. Isang tao na hindi natin kayang galawin. Mas mabuti pang huwag na lang tayo. Chen Dawen. Kanina, pinahirapan ang asawa mo. Ano nang ginawa mo? Aalis na ako ngayon na. Alam ko na hindi ka pa rin kontento. Walang silbi kahit hindi ka kontento. Sige, magtiis ka. Huwag nang gumawa ng ganitong bagay sa susunod. Kung hindi, sa susunod, hindi na ako magiging mabait sa iyo. 1,550. Umalis ka. Ingat ka, Ginoong Fang. Paalam, Ginoong Fang. Paalam, Ginoong Fang. Erwu. Hindi ko sinasabi ito sa'yo. Pero si Ginoong Fang iyon. Hindi yung Miss Lin kahapon. May koneksyon siya sa lahat. Hawak ko pa ang buhay ng tao. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat gawin ngayon? Mag-iisip ako ng paraan. Jayang I-55,588. Sige, magpatuloy ka. Uy, tama ka, Ginoong Liu. Ako si Xiao Wen. Sige na nga. Kumain ka na muna. Ano na? Walang sumasagot. Nang sabihin kong si Fang Xiao, lahat sila ayaw sumagot. Pinapapalis pa kami. Mabilis na umalis sa Zhongjiang City. Sabi natin hindi na tayo makakapagtagal sa Zhongjiang. Hindi ba't sinabi mo kahapon? Nakilala mo si Pangulong Ximen. Subukan mong tawagan siya. Pangulong Ximen.
Simen, kilala ko siya ng mabuti. Napakaliit na bagay. Nangangabala sa ibang tao. Ngayon na ganito ang oras. Tumawag ka na lang sa kanya. Sige, susubukan ko. Daywen Bakit naisipan mong tumawag sa akin? Ay naku, talaga namang nakakalimot ka na sa mga taong tumulong sa'yo. May konting problema lang ako. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Anong problema? Kamakailan lang din naman ay abala ako. Marami akong hindi natapos na gawain. Mukhang wala akong oras. Kagawad Simen, kailangan mo talagang tulungan ako. Tungkol ito, sa ating buong pamilya, buhay ng bawat isa sa atin. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sige na nga. Dahil sa ating pagkakaibigan. Maaari kong isaalang-alang ito. Ay naku, itong bagay na ito. Alam mo rin, si Fang King, napakainit ng ulo niyan. Yung pamilya niya sa likod. Hindi madaling ayusin yan. Ginoong Simen, pakiusap, kailangan mo talaga akong tulungan. Pero dahil nagsalita ka na, susubukan kong tulungan ka. Kung magtagumpay tayo, dapat mong alalahanin na pakainin ako. Ay, Chairman Simen, huwag kayong mag-alala. Pag nagtagumpay tayo, siguradong pakakainin ko kayo. Saan man, piliin mo na lang. Bakit pa tayo kakain sa labas? Mas maganda ang handaan sa bahay. Narinig ko. Magaling daw magluto ang misis mo na si Xiao Pan. Sakto lang. Nais kong tikman ang luto ng misis mo. Magaling siya sa pagluluto. Ayos lang, ayos lang. Si Pangulong Simen ay nakikinig sa iyo. Kailangan talagang magkaroon ng salu-salo. Kapag nandito ka na, iyan ay magiging pinakamataas na antas ng pagtanggap. Kaya't sabi ka kong maghintay. Pupunta na ako at aayusin ito. Hintayin mo ang balita ko, ha? Ayos. Salamat, Presidente Simen. Chen Dawen. Iniisip ko pa nga minsan. Maghahanap ng dahilan para makipagkita sa'yo. Di ko inasahan na ikaw mismo ang maghahanap ng pagkakataon. Mukhang hindi na magtatagal. Makakatulog na ako hanggang kay Pangausi. Matagal na akong nandito sa Zhonghai City. Hindi pa ako nakakaranas ng ganitong malaking pagkatalo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Oy! Boss Fang, anong nangyari sa'yo? Mukhang nagalit ka at namutla ka. Sino bang walang modo? Nakaabala ako sa'yo. Scarface. Dumating ka sa tamang oras. Ngayon, pinagsalitaan ako ng isang bata. Ngayon, pinagsalitaan ako ng isang batang lalaki. Hindi ko kayang tiisin ito. Oh, may ganitong bagay pa pala. Sino ang walang mata? Isang maliit na walang kwentang tao. Hindi ko alam kung saan siya biglang lumabas. Mula sa sulok na iyon, may peklat. Ibibigay ko sa iyo ang halagang ito. Tulungan mo akong tapusin siya. Dahil nagsalita na si Ginoong Fang. Ako si Scar. Hindi rin naman ako tao na walang pakialam sa iba. Ako ang tatanggap nito. Rep. Pinagselosan mo ako. Gusto kitang patayin ng walang makalibing sayo. Ay naku, Erwu. Halika. Tingnan mo. Erwu, muna kang maglibot dito, basta-basta. Ako naman ay gagawa ng scallion pancake para sa'yo. Alaynan. Bro, ayusin mo itong tindahan. Nang maayos. Ano bang ginagawa ni Gauzay? Wala namang ginagawa. Dinala ko si Tito para tingnan ang tindahan. Wow! Ito na pala si Tito mo. Talagang matibay ang katawan. Ay naku, ang tigas. Anong ginagawa mo? Ay naku, huwag kang magalit kuya. Bumabati ako sa'yo. Ganyan ba ang pagbati? Ay naku. Sobrang taas. Ang ganda ng katawan ng kuya mo. Sobrang tigas ng mga kalamnan. Ay, kaya o yun. Bakit bigla mong nasabi yan? Di ba palagi mong kinukwento sa akin? Na si Chen Dawen ay malambot. Walang muscles, di ba? May isang ganito na. Huwag mong sayangin ito. Ay naku, kiyaw yun. Huwag na kitang sasabihin pa. CJ. Huwag na. Uuna na ako.
Paalam. Sabi ni Qiao Yun. Totoo bang pwede? Asawa. Bakit parang hindi maganda ang iyong pakiramdam ngayon? Kanina, si Qiao Yun. Ano ang sinabi sa iyo? Wala naman. Kwentuhan lang ng mga bagay-bagay. Kwentuhan ng mga bagay-bagay na masaya naman. Mukhang matagal na kayong nag-usap. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ng babae. Ay naku, ako lang. Nagtatanong lang naman ako. Mga sikreto sa pagitan ng mga babae. Hindi pwedeng basta-basta sabihin sa'yo. Hoy, Presidente Ximen. Ay, kamusta po? Presidente Ximen. Lucian Nagawa na ang bagay. Sa side ni Fang King, nakaayos na ako ng paalam. Ay, Presidente Ximen. Talagang maraming salamat po sa inyo. Kayo talaga ang aking malaking tagapagligtas. Ay, ngunit, may isang hinihingi si Ginoong Fang, na kayong dalawa, ay humingi ng tawad sa harap ng lahat. Para naman sa kanyang dangal. Dapat lang. Si Ginoong Fang ay may malaking puso. Kami ay pupunta upang humingi ng tawad. Dapat lang talaga. Alaynan, kaya't maganda at marangya. Sa kwartong 888 na lang. Dito ka na ngayon. Pupunta rin ako mamaya, pag natapos na ang bagay. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin, ha? CJ. Walang problema. Pangulo Ximen, maging kampante ka na lang. Asawa. Tinutulungan tayo ni Pangulong Ximen na ayusin si Ginoong Fang. Sinabi ni Ginoong Fang na hayaan tayo ngayon. Pumunta ka sa Marangyang Silid 888. Mag-sorry ka na lang sa kanya. Totoo ba? Ang ganda. Sir Wu, isama mo siya. Sir Wu, mas mainam na huwag na lang natin siyang dalhin. Si Fang Zong nga, sa huli, tao pa rin siyang may pakikisama. Dalhin na lang natin siya. Kung sakaling mag-away ang dalawang tao, magiging masama iyon. Kami ni Wu ang papalit. Para magpaalam kay Fang Zong. Sapat na iyan. Esan, CJ, umalis na. Ginoong Lin. Hello. Huwag kayong ganito, dalawa. Huwag mong hayaan na isipin ng iba na. Nang aapi ako sa inyo. Kung malaman ni Chen Eru. Tiyak na parurusahan na naman ako. Talagang magaling si Eru sa kanyang mga paraan. Hindi ko kailanman nakita si Ian Lin, na may leash ng aso. Ngayon, naglalakad siya na may leash ng aso. Kayo dalawa, gabi na gabi, saan kayo pupunta? Pupunta kami sa private room 888 sa Jinbi Hihuang. May tao. Inimbitahan kami para uminom. Jinbi Hihuang 888. Nakikita ko kahit sa ordinaryong lobby o private room. Hindi nyo pa rin kayang ibili. Ayaw kong makipag-usap sa inyo. Dinala ko ang aking mahal sa paglalakad. Ginoong Fang. Nandito na kami. Oy. Sa wakas, nandito na kayo. Che. Che. Ay, Ginoong Fang. Ano nang ginagawa mo? Manang. Kuya. Manang. Kuya. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Baka si Linlin. Ayan Gil. Lin, anong ginagawa mo? Sa ganitong oras ng gabi, may masama kang balak sa akin. Ano nang sinasabi mo? Anong kalokohan na naman ito? Nasaan ang kuya at manugang ko? Hindi ikaw yan. Nawawala ang kuya at manang mo. Tinanong mo ako. Hindi ikaw ang may kagagawan. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Oh, tama nga. Kakausap ko lang sa kuya at manang mo. Ano nang sinasabi mo? Kislap ng ginto at pilak. Naku. Kilala ko. Sasama ako sa'yo. CJ. Boss Fang, anong ginagawa mo? Nandito ako para humingi ng tawad. Bakit hindi mo sabihin ng maayos? Humihingi ako ng tawad. Mukhang kayong dalawa lang ang nandito. Nasaan ang kapatid mo? Nakatago siya ngayon. Oh, si Eru. Nasa daan na si Eru. Tatawagan ko siya ngayon.
Tatanungin ko kung nasaan na siya. CJ, Ginoong Fang, ano bang ginagawa mo? Paalisin mo kami. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, patawag niyo si Chen Eru. Daliin niyo siya dito. Kung hindi, Ginoong Fang, pakiusap, pakawalan mo na ako. Chen Dawen, anong ginagawa mo? Talagang isang walang kwentang tao. Tulad mo, isang basura. Karapat-dapat ka bang magkaroon ng ganitong kagandang babae? Ngayon, tumawag ka at ipatawag si Chen Eru. Dalhin mo siya dito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ano sa tingin mo? Okay. Tatawagan ko siya ngayon. Papasok siya dito. Chen Dawen, iyan ang kapatid mo. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba tao? Siya. Kung hindi dahil siya ang kapatid kong lalaki. Sa bagay na ito, paano pa ito mauwi sa ganitong kalagayan? Ngayon, wag na kayong pipigil sa akin. Para sa aking buhay. Talagang wala ng pag-asa ang kalagayan mo. Ay naku. Ang dami ng sinasabi. Kumilos ka. Tumigil ka. Erwu. Bumalik ka na. Ito ang bitag na inihanda nila. Naghihintay sila dito para sa iyo. Sino ang may lakas na saktan ang asawa ko ngayon? Huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay sa pintuang ito. Erwu. Huwag kang magalit. Akin ito, sa teritoryo namin ito. Oy. Ang laki ng mga sinasabi mo. Akala mo sino ka? Talagang interesting kayong magkapatid. Yung kuya mo parang isang daga na walang magawa. Hoy, bunso ko. Medyo may tapang ka pa. Kaya hindi nakapagtataka na. Ganito kaalaga ng asawa mo. Kung ako yung asawa mo, siguradong magugustuhan ko rin ang ganito. Lalaking puno ng lakas at tapang. Kung magpatuloy ka pang magbintang ng walang basehan, ipipilit kong mapahinto ka magpakailanpaman. Haha. Akala mo kung sino ka? Hindi mo ba tinitingnan? Ilan tayo dito? Hindi ako naniniwala na mag-isa kang makakalaban. Marami tayong tao. Hindi na ako dapat pumasok. Ngayon, madadala na ako sa kanyang sitwasyon. Ay. Pero, dahil sa ikaw ay matatag, hindi na kita mahihirapan. Ngayon, lumuhod ka sa akin. Magsagawa ng 3 malalim na pagyuko ng may paggalang. Tapos putulin ang isang braso. Paano kung palampasin kita? Ay. Erwu. Mabilis, magyukod ka kay Ginoong Fang. Putulin ang isang braso. Mas mabuti na iyon kaysa mawalan ng buhay. Walang problema sa hinaharap. Aking aalagaan ka. Bilisan mo, lumuhod ka at magdasal. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay dito. Chen Dawen. Tumahimik ka. Ha. Gusto mo akong lumuhod? Sa panaginip lang. Ano ka ba? CJ, kaya't ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Tingnan natin. Pero bago iyon, papatayin muna kita. Walang kwentang kapatid. Patayin ko na ang iyong asawa. Gusto kong makita mo sila, na namatay sa harap mo, para maranasan mong mas masakit pa sa kamatayan. Ay. Ginoong Fang, kalma ka lang. Si Erwuhu ang nakasakit sa iyo. May dahilan ang bawat pagkakautang. Tungkol dito, wala akong kinalaman. Chen Dewen, hindi ka pa ba lalaki? Wala ka bang kahit kaunting dangal? Ano bang kinalaman ko dito? Ito ay talagang kagagawan niya. Anong kinalaman ko dito? Sige na. Hindi ko na kayang makinig. Gawin mo na. Mukhang gusto mong gamitin ang kamay ko. Para alisin ang kapatid mong walang kwenta. Ganun. Maaari mong makuha ng tamaang pagsasamantala sa iyong manugang. Ang plano mo ay bumagsak na sa aking mukha. Hindi ko akalain na mayroon ka palang ganitong hilig. Tumahimik ka. Dahil sa sobrang gusto mo sa iyong manugang. Sisimulan ko muna sa iyong hipag. Para makita mo mismo kung paano siya pinagdaraanan ko. Ano? Sabay-sabay tayo. Bilisan, patayin mo siya.
Kanina, sinabi mo ba, gusto mong iparana sa akin ang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi ko kayang gawin iyon. Ginoong Gu. Ay, hindi. Ginoong Gu. Ako'y bulag sa tunay na halaga. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na ako muling mangahas. Sasamba ako sa'yo. Gagawin kong bakat kabayo para sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga ginawa mo at magbayad ng presyo. Pakiusap, Guye. Guye, maawa ka. Sino? Ang nagkakalat ng gulo sa teritoryo ko. Nagsasawa na ba kayo sa buhay? Scarface. Siya ang batang iyan. Sinira niya ang lugar mo. At sinaktan pa ako. Bilisan mo. Ah. Hey, bata. Nandito na si Scar. Tuloy mo pa ang laban. Talagang wala kang galang sa akin, ha? Ngayon, patay ka na. Kuya Scar. Siya iyon. Mabilis, patayin mo siya. 1,000,000 ang natitira. Agad kitang tatawagan. Ah. Kapatid na may peklat. Anong ginagawa mo? 1,000,000. Kuya. Huwag mong pakinggan yung batang yun. Scar. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako sinang-ayunan? Napapatayin mo ang batang yun ngayong araw. Tumahimik ka. Haha. Kuya. Bakit nandito ka? Ah. Ano? Kuya. Kuya. Hindi ko talaga alam. Nandito ka pala. Maliit na may mata ngunit walang mata. Nakaka-offend sa iyo. Sumpain. Scarface. Paano ka nandito? Scar. Nasabi ko na ba sa iyo dati? Na kung makikita kita ulit na ng aapi, hindi na siya ganun kasimple kausap. Hindi ko rin alam. Ikaw ang kinakalaban niya. Dapat mong malaman na ikaw. Bigyan mo pa ako ng 100 lakas ng loob. Hindi ko rin magagawa. Scar. Anong ibig mong sabihin? Kinuha mo ang deposito ko. Ngayon ay umatras ka. Wala ka bang prinsipyo? Anong deposito? Ang perang ito may buhay na kinikita. Dapat may buhay din para gastusin ito. Tungkol sa iyong deposito. Kaya nga, nawala ang aking espiritual na pinsala. Kailan kita pinahamak? Pinapahirapan mo ako sa kapatid kong lalaki. Hindi ba't iyon ang pang-aabuso sa akin? Scarface, ikaw. Wala kang sinunod na batas ng mundo. Pinaalalahanan kita. Sinasabi ko sa'yo, ma. Ikaw, maliit na baby. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo sa panloloko mo. At pinapagalitan mo pa ako. Tama na. Kuya, mag-alala ka lang. Aalis ako para magbantay para sa'yo. Tinitiyak kung wala ng ibang tao na makakaabala sa iyo. Uy, ikaw. Patawad, Ginoong Gu. Hindi na ako muling mangahas. Pakiusap, patawarin mo ako. Fang King. Ikaw ay paulit-ulit na nagtatakda ng bitag. Akala mo bang madali akong kausap? Ang tinutukoy ni Lord Ginoo ay si Gu. Nagkamali ako, karapat-dapat akong mamatay. Pakiusap, patawarin niyo ako, Ginoo Gu. Tingnan mo, napalakas ang takot ng asawa ko. Ito ang maliit kong pakikiramay, para mapunan ang emosyonal na pinsala ng asawa ko. CJ, ayoko na lang. Itago mo na lang ang pera. Isipin mo na lang na, ito ay bayad sa sakit ng loob mula sa kanya. Wala naman akong problema. Basta, wag na lang nila akong guluhin sa hinaharap. Ayos na iyon. Ay, hindi. Hindi na mangyayari ulit, dahil sa kabaitan ng hipag ko. Ngayon, patatawarin kita. Ay, salamat, Ginoong Gu. Tara na. Sagot mo ang telepono. Buksan ang speakerphone. Hello, Pangulok Simen. Hello, Ginoong Fang. Kumusta na ang usapan? May nangyaring hindi inaasahan dito sa akin. Tao. Nakauwi na ang tao. Ano? Hindi mo ba kayang ayusin ang simpleng bagay na ito? Naiintindihan ko na. Talagang walang silbi itong si Fang King. Hindi kayang ayusin ang simpleng bagay na ito. Mukhang
Kailangan ko pang kumilos. Ano ang plano ni Ximen? Linawin mo. Hindi ko rin alam ang tiyak na sitwasyon. Ang alam ko lang. Sinabi ni Ximen Zen na, ipatawag si Chendawen at Pangauzi. Nang dumating na ang oras ng inyong buhay at kamatayan. Doon siya nagpakita. At saka, at saka, at saka, nagustuhan niya ang asawa ng kapatid mo. Inutusan niya akong ayusin ang silid. Ngayong gabi, mukhang dito siya magpapalipas ng gabi. Hayop! Will, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi ka nandito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Nga, Erwu. Salamat sa iyo ngayon. Talagang salamat. Kayo ni Ihaw. Kailangan mag-ingat kayo. Kung hindi lang alam ni Linlin ang mga galaw mo, hindi kayang isipin ang mga kahihinatnan. Oh, tama nga. Kilalang kilala mo ba ang tinatawag na Ximen Zen, Pangulo ng Ximen? Kilala ko siya, syempre. Sikat na tao siya sa ating bayan, na talagang kilala. Siya ang pangulo ng samahan ng mga negosyante. Kailangan ko pang imbitahan siya, na kumain sa bahay. Imbitahan siyang kumain. Sinasabi niyang handa siyang tumulong, pero talagang hindi ko pa siya nakita, na tumutulong sa anuman. Anong pagkain ang imbitahan ko sa kanya? Ay naku, asawa. Kahit na sa araw na ito, hindi siya nakatulong, pero nangako na siya sa akin. Na matutulungan tayong masahin ang tindahan, nakatabi ng atin. Pagdating ng panahon, magbebenta ako ng mga pancake dito. Nandyan ka nagbebenta ng tofu. Sa hinaharap, lalaki ang negosyo natin. Lalaki ito ng lalaki. Ay naku, asawa. Pakiusap. Magluto ka na lang sa kanya ng isang pagkain. Kahit anong mga putahe lang. Palubugin mo na siya. Kasi nga, pumayag na tayo sa kanya. Kung magpapabaya tayo, basta-basta na lang siyang gagamitin. Para lang tayong makainom ng isang beses. Sige na nga. Kainin ni Chairman Zen. Halika, inumin ko sayo. Kain ka, Pangulong Zen. CJ. Ay naku. Talento ni Xiaopan. Talagang napakamaasikaso. Ang galing ng lutong ito. Sobrang mas mahusay pa kaysa sa mga chef ng mga malaking hotel. Salamat, Pangulo. Sobra naman ang iyong papuri. Ay naku. Daywen ah. Nakakapangasawa ka ng napakagandang asawang si Xiaopan. Talaga namang napakabuti ng iyong kapalaran sa nakaraang buhay. Tama ang sinabi ni Pangulong Ximen. May ganitong kagandang asawa. Kailangan talagang magsikap. Hindi dapat siyang magdusa. Pangulo, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ay, tingnan mo ang bibig ko. Mali na naman ang nasabi ko. Magpapainom ako ng isang baso. Ay, halika, halika. Hindi ko na kaya. Pangulo, hindi maganda ang inuman ni Dawen. Aakayin ko siya papasok sa pahingahan. Walang anuman, walang anuman. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Walang kailangan sa akin. Magpatuloy ka sa pag-inom. Dahan-dahan lang. Hindi ko alam kung anong iniisip. Hindi dapat uminom pero kailangan pang uminom ng ganito karami. Sana nandito si Eru. Kumain ka. Hindi mo man lang tinawag ang kapatid mo. Pangulo, tingnan mo, hindi na maaga. Baka, hindi na nga maaga. Pero hindi rin tayo dapat mag-aksaya. Halika. Iniinom ko ito para sa iyo. CJ.
Ay naku, ang galing ni Xiaopan uminom. Halika, mag-inom tayo ulit. Hindi pwede. Pangulo, hindi na ako makiinom. Tingnan mo, hindi na rin maaga. Dapat ka na ring bumalik at magpahinga. Huwag kang magmadali. Natutulog na si Dawen. Tayo na lang dalawa. Hindi ba't dapat tayong mag-usap ng mabuti? Huwag kang ganyan, Pangulo. Ang puti at lambot ng kamay mo. Sobrang swerte talaga. Hindi pwede, Pangulo. Huwag kang ganyan. Pakisuyo, magpakatino ka. Uuwi na ako para magpahinga. Magpahinga. Huwag kang magmadali. Sandali lang. Papalagyan kitang magpahinga ng maayos. Hindi pwede. Huwag po kayo ganun. Ginang, ayaw mo rin naman siguro na magsara ang tindahan ni Ilsid, di ba? Kahit na wala akong kapangyarihan bilang Pangulo, madali lang para sa akin. Napigilan siyang magpatuloy. Sa bagay na ito, hindi pwede. Mainit na mainit ako. Sandali lang, may magandang ideya ako. Paraan ng pagpapababa ng lagnat. Sino ka? Naglalakas loob kang sirain ang magandang pagkakataon ko. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Pangulo ng Samahan. Ikaw. Tapos ka na, sabihin ko sa'yo. Isang tawag ko lang, mawawala ka dito sa atin. Hindi ka makakasurvive. Huwag mong saktan. Maawa ka, kapatid. Kuya, mga lalaki tayo, di ba? Naiintindihan ko. Ano ang naiintindihan mo? Nakita mo rin ba? Yung babae na yan. Mga kabataan lang tayo. Mainit ang ulo. Naiintindihan ko. Kapatid, lalabas ako para bantayan ka. Kapatid, huwag kang manakit. Alam kong mali ako. Hindi ako tao. Ako ay hayop. Patawarin mo na lang ako sa buhay ko. Talagang duwag ka. Umalis ka na. Sumpa ang mga bagay na ito. Masama ang ginagawa mo. Maghintay ka sa akin. Siguradong gagawin ko, na wala kang mapupuntahan. Oh, tama nga. Kung gusto mong maghiganti, nandito lang ako palagi. Sabihin mo na lang kay Fang King. Gusto nang maghiganti. Sama-sama kayong lahat. Paano niya malalaman si Fang King? Ano bang katayuan ng taong ito? Hindi pwede. Kailangan kong lumabas at linawin ito. Wala nang takot, wala nang takot. Hindi na ako matatakot ulit. Umalis ka na. Sobrang init ko. Sobrang init ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sister-in-law, kalma ka lang, huwag ganyan. Sobrang uhaw ko. Hipag. Mainit ang mukha mo. Uhaw na uhaw ako. Hipag, halika, uminom ka ng tubig. Erwu. Sobrang hindi ako komportable. Siksimenzen, hayop na ito. Grabe, ang lakas ng gamot na yun. Nay, magpakatino ka. Gagawin ko ang lahat para maalis ang gamot sa'yo. Noon sa ibang bansa, tuwing may mission kami, may mga kakampi na natrap ng kalaban. Na-injekta ng ganitong klase ng gamot, basta huminga lang ng malamig na hangin. Makakatulong ang pagpapababa ng temperatura ng katawan para gumaan ang pakiramdam. Asawa, dadalhin kita sa balkonahe para magpahangin ng malamig. Mabilis lang, gagaling ka na. Uy, asawa. Asawa. Okay ka lang ba? Hindi na ako makakagalaw. Ayos lang ako. Erbay. Erbay. Sister-in-law. Sandali lang, ha?
Sisiguraduhin kong makakahanap ako ng paraan para alisin ang toxins mo. Kailangan mong magtiwala sa akin. Mabilis na magkakaroon ng solusyon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Talagang pasensya na sa abala. Walang magawa. Walang ibang paraan. Sister-in-law, pasensya na. Huwag, Eru. Ate, nagkamali ka ng akala. Buksan mo ang butas para makalanghap at bumaba ang temperatura ng katawan. Makakatulong ito na maibsan ang bisa ng gamot. Hintayin mo ako sandali. Halika, ate. Eru. Huwag kang umalis. Pangulok si Men. Magpatuloy tayong uminom. Uminom hanggang sa hindi na tayo makalakad. Ay, nasaan ang tao? Saan ka na? Hey, anong ginagawa nyo? Bitawan mo. Pangaozhi. Nasa bahay pa ako. Nang aakit ka ng ibang lalaki. Ako, tama na, sapat na. Chen Eru. Itinuring kita na parang nakababatang kapatid. Ganyan ka sa akin. Siya ang iyong hipag. Magtatangkang hawakan mo pa siya. Mukhang totoo ang sinabi ni Ginoong Fang. Matagal na kayong may relasyon. Kapatid na lalaki. Chen Dawen. Tanungin mo ang iyong puso. Mula pagkabata, may itinuring ka bang kapatid na lalaki? Sa harap ng ibang tao, sinabihan mo akong baby. At sinabing hindi ako tunay na anak ng Chen pamilya. Akala mo ba hindi ko alam? Kung hindi dahil sa utang na loob ng mga magulang, matagal na akong umalis sa bahay na ito. CJ, kaya umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Kung aalis ka, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis na. Huwag ka nang bumalik kailanman. Umalis. Bitawan mo ako. Umalis. Huwag na magpilit. Sundan mo kami. Bitawan mo. Tumakbo ka. Tumakbo ka. Bitawan mo. Siya yun. Bitawan mo. Bitawan mo siya. Bata, huwag makialam. Lumayo ka. Tumawag na ako ng pulis. Darating na ang mga pulis. Ikaw. Bakit ka uminom ng ganito karami? Sasama kita pa uwi. CJ. Tara. Salamat sa paghatid sa akin. Medyo nalasing ako. Matutulog muna ako. Bahala ka na. Kaya mo na yan. Ako, isang malaking lalaki. Nasa bahay mo. Kapag ako'y gising. Ikaw ang nagpatinag sa akin. Hindi ako makagalaw. Ngayon, lasing na ako. May silbi ba ang pagtutol? Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tao na umaabuso sa kahinaan ng iba. Hindi ito sigurado, oh. Narinig ko ang isang biro. Ngayon, lasing na ako. Hindi na makagalaw. Kung susubukan mong hawakan ako, ikaw ay isang hayop. Pero kung hindi mo ako gagalawin, mas masahol ka pa sa hayop. Ayos ka lang. Nagkamali ako. Nagbibiro lang ako. Mahal na bayani, patawad. Sa kalagitnaan ng gabi, bakit ka umiinom ng marami? Anong nangyayari? May mga tulisan pa bang sumusunod sa'yo? May reunion kami ng mga kaklase ngayon. May isang lalaki sa klase na umaasa sa tagumpay ng kanyang negosyo. Kaya sinubukan niyang pilitin ako. Hindi naman ako pumayag. Kaya kumuha siya ng mga tao
Gusto nilang pilitin akong dalhin. Sa gitna ng araw pa. May ganitong tao bang walang takot sa batas? Tama ka dyan. Ah, tama. Sa kalagitnaan ng gabi. Bakit mag-isa ka lang? Dito sa labas. Pinalayas ako ng kuya ko. Ganito ang nangyari. Bakit ganyan ang kuya mo? Walang kaalaman sa tama at mali. Sige na, wag na nating pag-usapan. Kailangan ko na ring umalis. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ka ba? Naitaboy na ba? Ang tunay na lalaki ay ipinanganak sa mundo. Paano siya magtatagal na nakatago sa ilalim ng tao? Nakatira sa buong mundo. Lagi akong may mapagpupuntahan. Ah, tama na. Huwag ka munang lalabas nitong mga araw na ito. Nag-aalala ako na hindi titigil ang grupo na iyon. Hindi sila basta-basta susuko. Alaynan. Oy, sandali lang. Sandali lang. Anong nangyayari? Ikaw? Kahit saan ka pa pupunta, wala ka namang pupuntahan. Bakit hindi ka nalang tumira dito sa akin? Oh, talaga? Hindi ka ba natatakot? Naakalaing hayop ako. Bakit ang sama ng loob mo? Nagmememeryenda lang ako kanina. Akala mo ba totoo? Isang lalaki at isang babae sa isang silid. Walang problema kung lalaki ako. Ikaw naman isang babae. Hindi maganda kung lumalabas sa iba. Gusto lang kitang makasama. Pahabain mo pa ang proteksyon mo sa akin ng 2 araw. Natakot ako sa kaklase mong lalaki. Hindi pa rin sumusuko. Kapag nandito ka, siguradong hindi niya ako matapang. Sa ngayon talagang wala akong mapuntahan. Manatili dito para may mapag-ukutan. At para na rin maprotektahan siya. Kapag naayos na ang problema, hindi pa huli ang lahat na umalis. CJ. Bawasan mo ang inom. Walang anuman. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Walang anuman, walang anuman, walang anuman. Walang anuman ah. Baka gusto mong magpahinga muna. Maliligo ako. Nandoon. CJ. Huwag kang gumagalaw ng basta-basta. Gising na. Linlin. Linlin. Ah. Nakapag-ayos ka na. Nakapag-ayos na. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba? Mas mabuti na. Uminom lang ako ng alak. Nakapagpawis na naman. Malagkit ang pakiramdam ko. Maghugas din ako. Maganda ang kalidad ng salamin na pinto. Sa susunod, kapag nag-renovate ka sa bahay, gamitin mo rin ito. Maganda ba? Maganda. Swerte ka, may panlasa ka. Hindi na maaga. Magpahinga ka na. Saan ka matutulog? Saan pa ba ako matutulog? Sa sofa na lang. Ang tigas naman ng sofa. Paano ako matutulog dyan? Matutulog na lang ako sa sahig. Hindi pwede. Malamig sa sahig. Baka magkasakit ka kung matutulog ka sa sahig. Ano ang gusto mong mangyari? Niloloko mo ba ako? Kung ayaw mo akong tanggapin, aalis na ako ngayon. Hindi ganun. Paano kita maluloko? Ikaw ang aking tagapagligtas. Paano kita papayagang matulog sa sahig? E di sabihin mo, kung saan ako matutulog. Matutulog ka sa kama. Ikaw naman. Ako rin, sa kama matutulog. Hindi ito tama, di ba? Lalaki at babae lang na mag-isa. Bawal ang malapit sa isa't isa. Ako'y isang babae. Kahit ganito na ako kaagresibo. Bakit ka pa nag-aalangan? Ikaw ba ay isang lalaki? Sabihin mo ng tapat. Isa ba talaga? Hindi mo rin ako gusto. Noong unang beses kitang nakita, pakiramdam ko hindi maganda. Ang ganda-ganda mo pa naman.
Bakit palagi kang nagsasalita ng masama? Isa siyang babae. Nang mag-isa lang sa labas, kailangan niyang magpanggap na masosyal. Kung hindi, baka mabuli ka. Mukhang magaling ka talagang umarte. Naiinis ako sa'yo. Laging ganyan ang sinasabi mo sa iba. Sige na, tigilan na natin yan. At ano pa? Pagkatapos, nalaman ko na, hindi ka masama, at talagang may malasakit. Siyempre naman. Eh ikaw? Gusto mo ba ako? Gising ka na. Huwag kang mag-alala. Magsasagawa ako ng responsibilidad sa iyo. Nagugutom ka ba? Gagawa ako ng pagkain para sa iyo. Ako na lang ang gagawa. Pagod ka na. Magpahinga ka muna. Esan. Alainan. Sige, ikaw na. Alainan. Aalis na. Halika. Hindi maganda ang sitwasyon, Eru. May nangyari sa tindahan ni Dawen. May grupo ng mga salbahe na dumating. Nagmamalupit sa loob ng tindahan. Basta may makita, sinisira. Si Dawen ay sinaktan pa nila. Wala na akong pakialam dyan. Pinalayas na ako niya. Wala na akong koneksyon kay Chen Dawen. Wala na kaming anumang relasyon. Si Chen Dawen ay kapatid mo pa rin. At saka ang asawa mo. Nasa tindahan din siya. Kung sakaling magwala ang mga gunggong na iyon. At magalit. Napakawalang kwenta ng kapatid mo. Baka mapahamak ang asawa. Baka, dapat tingnan mo na lang. Itigil mo. Sige, subukan mong galawin ako. Alam mo kung sino ako. Kahit sino ka man. Kung hindi ka pa aalis, huwag mong asahang makalalabas ka pa ng nakatayo. Sige na. Astig ka ha. Kami ay mga tauhan ni Tigreng. Kung hindi mo bibigyan si Tigreng respeto, maghintay ka lang. Hindi ko narinig. Walang pakialam kung anong alaga mong aso o pusa. Umalis ka na. Umalis ka na. Chen Erwu. Kung hindi ka pa nakasakit kay President Simen, bakit siya ngayon ganito? Nagpadala ka ng tao para sirain ang tindahan ko. Sana ay hindi mo ako sisihin. Nandito ako para tumulong sa'yo. Pero ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Chen Dawen. May natitira ka bang konsensya? Ginagawa mo ito para sa iyong basura ng negosyo. Ibigay ang asawa sa iba. Etew. Huwag kang magbulaan dyan. Asawa. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Tumahimik ka, Chen Dawen. Akala mo ba si Ximenzen ay mabuting tao? Kung hindi dahil kay Erwu noong araw. Maaaring, matagal na akong nasira. Nga. Bakit hindi mo alam kung ano ang tama? Lesiu. Lesiu. Chen Erwu. Kahit na masira ang tindahan ko ngayon, dahil sa tao, na mapatay ako, hindi ko kailangan ang iyong awa. Umalis ka na. Walang pag-asa. Huwag ka nang mainis. Sa ganitong klase ng buhay, hindi ito karapat-dapat. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Hindi ako magpapadala sa maliliit na bagay na ganito. Huwag akong pabayaan. Sa buhay ni Chendawan, ayokong makialam. Pero, kung sinubukan ng mga yon nasaktan ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Ay, gusto mo ba ang asawa ko? Huwag kang magbintang-bintang. Siya ang asawa ko. Aking narinig na. Mukhang may problema ang katawan ng kuya mo. Ang asawa mo, si Pangauzhi. Matagal na silang kasal pero, bakit hanggang ngayon ay dalaga pa rin? Saan mo narinig yan? Huwag kang magkalat ng chismis. Nasira mo ang reputasyon ng tao. Wala akong sinabing hindi totoo. Nakatira ako sa itaas ng bahay ng kuya mo. Matagal na. Narinig ko na silang nag-uusap. Mga bulong-bulong. Paano mo iyon narinig? Totoo yan. Paano ka naman sigurado? Hindi kita niloloko. Noong una, pinaghihinalaan ko na may ingay sa taas.
Gumamit ako ng isang mataas na sensitibong device sa pagkuha ng tunog. Kahit ang kanilang usapan, naririnig ko na rin. Ang galing mo. Sa murang edad, may hilig ka palang makinig sa usapan ng iba. Naiinis ka. Para iyon sa akin ang proteksyon. Ganitong bulong. Paano mo narinig? Talaga. Bakit ka sobrang sigurado? Di ko sasayangin ang salita. Noong una, pinaghihinalaan ko na may ingay sa taas. Gumamit ka na ng isang mataas na sensitibong tangkap na kagamitan sa pagdinig. Kahit ang kanilang mga sinasabi, naririnig mo na. Ayos ka dyan. Bata ka pa lang. May hilig ka pang makinig ng nakikinig. Ayaw mo ba? Ginawa ko iyon para ipaglaban ang aking karapatan. Mabilis, umalis na tayo. Ay, hindi ba't iyon ang kuya mo? Walang pakialam sa kanya. Anong pakialam ko sa kanya? Wala akong kinalaman sa kanya. Pero, nandyan din ang hipag mo, oh. Bakit kayo? Kinukuha niyo ang aming tindahan. Pero wala akong kinalaman dyan. Ay naku. Kayo, ilan kayo? Umalis na naman kayo para magulo, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kami dito para magulo ngayon. Hindi ito gulo. Bakit mo siya itinulak? Magsiuwi ka na. Kami ay inutusan ni Ginoong Tiger. Nakunin muli ang tindahang ito. Kunin muli ang tindahan. Ayos na ayos ang tindahan. Ano ang karapatan niyo para kunin ito? Ang tindahang ito ay hindi na kay Chen Dawen. Nagsasalita ka ng kalokohan. Sasabihin ko na lang ulit. Umalis ka. Ito. Chen Dawen. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam. Ate, ano sa tingin mo? Ano bang nangyari? Ilang araw na ang nakalipas. Biglang may dumating na inspeksyon sa tindahan. Sabi nila, hindi tayo umabot sa pamantayan ng kalinisan. Nakasara ito. Sobrang labis na. Malinaw na may tao siyang niloko. Nagloko sa kanya. Pero hindi naman siguro, aabot sa ganitong kalaki. Wala nang pera. Pambayad sa renta at sa utang sa pagbili ng paninda. Hindi na niya mababayaran. Yung kuya mo. Pumunta na naman siya kay Ximenzen. Pinahiram siya ni Ximenzen ng pera. Ngunit hindi niya alam na ang pinirmahan niyang kontrata ay isang kontrata ng mataas na interes. Ngayon, nagpadala na sila ng tao para kolektahin ang utang. Ilang beses na kitang sinabihan. Si Ximenzen ay hindi mabuting tao. Bakit mo pa siya hinahanap? Tingnan mo ngayon. Gaano na kalaki ang utang mo sa kanya? ₱1,000,000. Ano? ₱1,000,000. Magkano ang hiniram mo? Ilang linggo pa lang, 1,000,000 na. 10,000 lang ang hiniram niya. Yung kontrata na iyon, talagang isang bitag. Hindi nagtagal. Naging 1,000,000 na. Eh, hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Kasalanan mo nung hindi ka tumulong noon. Kung hindi, sana, hindi umabot sa ganito. Tulong ni Bianan. Paano siya tutulong? May audacity ka pang sabihin. Nag-away kayo ni Ximenzen. Gumamit siya ng 1,000,000 mataas na interes na utang. Binabantaan mo ako. Pahintulutan kitang pumunta. Makisalo sa kanya kumain. Anong? Chen Dawang, talagang hindi ka lalaki. Sa ganitong hiling, kaya mong pumayag. Hayaan mo na lang ang asawa mo pumunta. Di ba't yun lang naman? Kumain lang kayo. Anong problema? Kumain ba kayo? Alam mo sa sarili mo. Si Ximenzen. Matagal nang may interes siya sa asawa mo. At pinayagan mo pa siyang kumain mag-isa. Ikaw lang ang makakagawa ng ganito. Seryoso. Ek. Huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Kung muling susubok si Ximenzen, pagsisisihan niya ito. Chen Eru, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, pumunta sa makislap na lugar. Lumuhod ka sa harapan ko. Magpakaawa ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi lang ako magpapawala sa tindahan ng kapatid mo. Nang tuluyan, kundi pati sila dalawa, mabubulok sa kulungan. Sister, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Agad kong aayusin ito. Nang lubusan. Dapat ikaw talaga ang pumunta.
Kung hindi ka lang nagalit, Pangulo ng Ximen. Bakit niya tayo ginaganyan? Tumahimik ka. Ikaw ba si Chen Eru? Narinig ko. Sinasabing natakot si Scar at umalis. Bumalik na lang sa probinsya para magretiro. Bata. Pangulo ng Ximen. Nandyan na siya sa loob, naghihintay sa'yo. Ngunit, ang gusto niyang makita, ay ikaw na dinadala ng iba papasok. Mga kapatid. Sugod. Huwag kang gumalaw. Tingnan mo kung mas mabilis ang kamay mo, o mas mabilis ang baril ko. Oh, subukan mo. May kakayahan ka. Bumunot ka ng baril. Anong ikinatatakot mo? Talaga bang magtutok ka ng baril? Anong ikakatakot ko? Natatakot ka. Dapat ikaw ang matakot. Matagal na akong nandito sa hangganan ng Myanmar. Totoong armas ang alam ko. Itong mga peking armas. Sa unang hawak, alam mo na. Ikaw. Ginoong Tiger. Hayaan mo siyang pumasok ng ganito. Hindi ba sinabi ni Pangulong Ximen na dapat natin siyang dalhin papasok? Tama na. May lakas ka bang humarang? Sobrang tapang niyang humawak ng baril. Talagang baliw itong taong ito. Kung gusto mong pigilan, pigilan mo. Hindi nakapagtataka. Natakot si Scar at tumakbo. Mukhang, itong taong ito, talagang hindi dapat kalabanin. Paano ka nakapasok dito? Nasaan si Ginoong Hugh? Ginoong Hugh. Yung bulb na nasa pintuan. Nakita mo na ba siya? Yung tambak na basura sa pintuan. Naayos ko na lahat. Anong? Kahit si Ginoong Hugh ay hindi makatiis sa iyo. Kung, ang kalbo na iyon ang inyong trump card, sasabihin ko sa inyo, wala na kayong trump card. Si Wu, hindi, si Ginoong Wu. Talagang wala akong kinalaman dito. Matapos mong turuan ako noong huli, talagang hindi na ako maghahanap ng gulo sa'yo. Hindi ako ang may kasalanan. Siya yun. Si Fang King ang nag-udyok sa akin. Ang yabang mo. Malinaw na ikaw ang may masamang balak kay Huyes asawa. Hindi ka pa rin nagsasawa. Nagbayad ng malaking halaga para hanapin si Huwad na Huwad mula sa ibang lalawigan. Sinasabing sa pagkakataong ito, talagang papatayin ka nila. Sige na. Ayaw ko nang marinig ang mga walang kwentang sinasabi ninyo. Ang mali ninyo ay, paulit-ulit ninyong sinasaktan ako. Nabigyan na namin kayo ng pagkakataon noong nakaraan. Sayang talaga, hindi ninyo pinahalagahan. Ang pagkakataong ito. Tiyak na walang pangalawang pagkakataon. Ano ang balak mong gawin? Sinasabi ko sa iyo ngayon ay isang lipunan ng batas. Hindi ka pwedeng basta-basta. Lipunan ng batas. Kayo ay nagpapautang ng mataas na interes. Nagtatayo ng bitag para sa iba. Kapag pinipilit ang mga babae, naisip niyo ba na ito ay isang lipunang may batas? Paano magiging pareho iyon? Sige, sabihin mo sa akin ang tungkol sa batas. Ngayon, pag-usapan natin ito ng maayos. Tungkol sa batas. Ginoo Panggaozi, utang mo sa akin ay 10,000. Pero ngayon umabot na ito ng 100,000. Basta makipagkaibigan ka lang at kumain tayo ng isang beses. Gabi, alagaan mo pa ako ng mabuti buong magdamag. Para akong hindi nangyari ito. Si Teacher Ye, si Chen Eru, hindi basta-basta matatalo. Magdala ka pa ng tao kapag pumunta ka. Siguraduhin putulin mo ang kanyang 2 binti. Pagkatapos ng tagumpay, hindi ka mawawala ng pera. Ibigay mo sa akin. Si Chen Dawen na hayop. Sa isip niya, karapat-dapat ba siya? Ito ay naitala ng aking hipag. Tungkol sa mga peking kontrata. Mga ebidensya ng iligal na pagpapautang. Maghanap ng ilang kaibigan para tumulong sa pagsisiyasat. Marami pang mga bagay na hindi nyo alam. Sa natitirang bahagi ng buhay, magsisi kayo ng mabuti sa loob ng kulungan. Sixemenzen. Si Fang King. Kayo ay sangkot sa maraming iligal na pagpapautang. Panggugulang at sinadyang pananakit. Sumama ka sa amin. Tara.
Kamusta na, Eru? Wala ka bang problema? Hindi ka ba ginulo ni Ximenzen at ng mga kasama niya? Huwag mag-alala. Naayos na ang lahat. Kuya, maaari na kayong mamuhay ng maayos mula ngayon. Walang sinuman ang mga has na manggulo. Ay, ano? Paano naman si Pangulong Ximen? May utang pa tayo sa kanya ng mahigit 100,000. Ano ang gagawin natin? Si Ximenzen ay maraming ginawang masama. Siya ay nahuli na. Tungkol sa pera, isipin na lang na ito ay para sa inyong mental na kompensasyon. Huwag niyo nang ibalik. Anong sinabi mo? Ikaw ang nagdala sa kanya dito. Eru, paano mo magagawa yan? Turuan mo na lang siya. Sinabi na sa akin ni Pangulong Ximen. Sang-ayon na siya sa akin. Nailipat ang tindahan ko sa sentro ng lungsod. Ngayon, dahil sa inyo, nasira na ang lahat. Shendawen, wala ka bang konsensya? Si Eru ay pumunta. Mag-isa sa lunggan ng dragon at tigre. Halos hindi na nakabalik. Hanggang ngayon pinaparatangan mo pa siya. Halos naapi ang asawa mo. Alam mo ba iyon? Siya naman ang may gusto na pumunta roon. Anong kinalaman ko doon? Shendawen, nagsasalita ka ba ng tao? Para sa negosyo mo. Maaari mo akong itulak palabas. Sa mga mata mo, ano ba talaga ako? CJ, lahat kayo ay nakatuon sa kanya. Magsama-sama kayong lahat at sisihin ako. Hindi na ako makapagtitiis sa bahay na ito. Sige, aalis na ako. Vogue. Ate, huwag ka nang malungkot. Ganyan na siya mula pagkabata. Walang puso. Selfish. Mahina. Para sa sariling kapakinabangan. Handang isakripisyo ang lahat. Hindi ko naisip na siya ay ganitong tao. Ngunit sa taong ito, siya sa akin ay totoo ang puso. Tapat. Papayagan kanyang samahan si Ximenzen. Yung matandang iyon ay kakain. Ate Pan, magising ka na. Nagpasya na ako. 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 Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Ang galing, Ate Pan. Sinusuportahan kita. Si Chendawen, yung walang kwentang tao. Hindi ka talaga bagay sa kanya. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Wala rin akong naiisip. Napakabigla ng mga pangyayari. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Ano naman ang masama dito? Bakit hindi ka muna lumipat dito sa akin? Maaari nating pag-isipan ang mga susunod na hakbang. Hindi ito maganda, di ba? Ay naku, walang masama dito. Ganon na ang desisyon. Sabi mo, di ba, Eru? Oh, kayo na ang magpasya. Eru, hindi kaya may nangyari sa asawa mo? Gusto mong pumunta tingnan? Walang problema. Malakas ang loob ni Mrs. Hindi siya yung tipo ng mahina at mahiyain na babae. Yun ay dati. Ngayon, magpapakasal na siya ulit. Natakot ako na baka malungkot siya. Pwede na siguro. Hindi na rin pwedeng magtagal pa sa ganitong oras. Pwede rin namang pumunta para tingnan. Pwede rin namang subukan. Gabi na, may problema ka ba? Wala naman. Tingnan ko lang kung nasasanay ka na sa bahay. Ayos lang naman. Si asawa ni Erwa ay sobrang nag-aalala sa iyo. Kaya pinapunta niya ako para tingnan ka. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Talagang ayos lang ako. Ayos na ayos, salamat. Magpahinga ka ng maayos. Hello, Linlin. Nasaan ka na? Lumabas na ako para bumili ng almusal. Huwag kang mag-alala. Malapit na.
Lin. Anong nangyari? Chen Eru, di ba? Gusto mong mabuhay ang babae mo. Kailangan mong pumunta sa abandonadong pabrika sa timog. Tandaan mo, pumunta mag-isa. Erbay. Anong nangyari, may problema ba? Nangyari kay Linlin. Kailangan kong iligtas siya. Sasama ako sa'yo. Hindi manatili ka dito. Kaya kong harapin siya mag-isa. Kung pupunta ka, kailangan ko pang alagaan ka. Ayos lang yan. Nasaan si Linlin? Tumigil ka, hindi ka pa pumasok. Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Ang tapang mo ah. Kahit ang babae ni Zhou Xiao ay naglakas loob na lapitan. Zhou Xiao. Hindi mo pa alam ah. Si Linlin ay anak ng Lin Group. Matagal nang napansin siya ni Zhou Xiao. Hindi nakapagtataka na noong una kong makita siya. Ang aura niya ay talagang parang isang prinsesa. Kaya pala may ganitong nangyayari. Humakbang kayo. Anong pakialam kung gusto siya ni Zhou Xiao? Ngayon, siya ay akin. Huwag siyang hayaan makapasok. Sinabi ni Zhou Xiao, hindi siya makakapasok ngayon. Kahit na makapasok, kailangan mo ring humiga para makapasok. Pasok na. Bata, may talento ka. Sasamahan kita sa ensayo. Gumawa ka ng ambush. Ikaw, bata, akala ko may tunay kang kakayahan. Mag-aral ka pa ng ilang taon. Naging pabaya ka at hindi ka nakaiwas. Walang silbi. Ano bang sinabi ko sa inyo? Gusto kong pumasok siya na nakadapa. Si Zhou Xiao ay hindi natin naasikaso ng maayos. Ngunit sobrang galing ng batang ito. Tama na. Ayaw kong pakinggan ang mga inutil ninyong paliwanag. Ang pamilya Zhu ay gumagastos ng milyon-milyon bawat taon para sa inyo. Pero kahit sa ganitong maliit na bagay, hindi pa rin ninyo magawa ng maayos. Batang ito. Ang tapang mo ah. Yung babaeng gusto ko, si Zhu Tian. At ikaw, sinubukan mo pang lapitan. Pero ngayon, nahawakan mo na siya. Marumi na. Hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Narinig ko magaling kang makipaglaban. Pero ngayon, kung susubukan mong gumalaw, papalagyan ko siya. Namamatay sa harap mo. Hawakan mo siya. Erwu. Erwu, umalis na tayo. Ikaw ang aking babae. Paano kita pababayaan? Tunay na pagmamahal at malasakit. Nakakaantig. Sobrang nakakaantig. Pero kailangan kong sabihin sa inyo, kayong dalawa. Ngayon, walang makakalabas dito. Bitawan mo siya, bitawan mo. Linlin, halika na. Ay naku. Sundan mo ako. Walang anuman. Hindi na sila dapat humabol. Sandali, may ibibigay ako sa iyo.
Ito ang jade pendant ni Zuchen. Hawakan mo ito. Pumunta ka kay Zhao Laoye. Ibulgar mo ang kanyang mga kasalanan. Diyos ko, paano nangyari ito? Ito ang pamana ng pamilya Zhu, ang jade pendant. Tanging ang mga tunay na anak lang ang maihawak nito. Pamilya Zhu. Yung pamilya Zhu na sinasabi ni Zhu Tiangco. May connection ba ako sa kanila? Maaaring may kaugnayan ito sa aking pinagmulan. Kailangan nating alamin ng maigi. Kinuha nila ang aking jade pendant. Agad na magpadala ng tao para maghanap sa buong lungsod. Dapat ay mahanap sila at ibalik sa akin. Hello, Dad. Maghiwalay tayo at maghanap. Si Eru na ito. Ngayon, ang puso ko ay parang pinagdudurog ng kutsilyo. Aking anak na si Abu. Pinagkaitan ng mapanirang babae na si Liu Xiang. Niloloko nilang iwan siya sa probinsya. At binayaran pa ang mga tauhan. Na nagsasabing ang anak ko ay si Tianze. At kumuha pa mula sa labas, ng anak ng kanyang kabit na si Zutian. Na nagkukunwaring siya. Nagtangkang agawin ang ari-arian ng pamilyang Zhu. Sobrang galit ko. Ganito pala iyon. Ako ang tunay na nag-iisang anak ng pamilyang Zhu. At ang aking ina ay pinahirapan dahil dito, na nagdulot sa akin na mapag-iwanan. Mukhang nahuli na ang lihim. Kung ganon, huwag ninyong asahang makakalabas kayo dito ng buhay. Akala mo ba na kayang talunin ninyo ako? Sa dami ninyo. Chen Eru. Kung gusto mong iligtas ang magandang hipag mo, dapat ay sumuko ka at sumama sa akin. Kung hindi, tinitiyak kong hindi siya makikita ng araw bukas. Pumunta sa lumang bahay ng Zhu. Alainan. Ano ang gagawin sa batang ito? Ang batang ito, sa tingin ko, hindi siya makakapagpasiklab ng anumang gulo. Maliit na batang babae, mas mabuti pang huwag kang magpanggap na may iba kang balak. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang tiisin. Miss, umalis ka na. Ang matanda ay may malubhang sakit. Hindi siya tumatanggap ng sinuman. Talagang may napakahalagang bagay akong dapat ipaalam. Tungkol ito sa katotohanan tungkol sa anak na lalaki ni Zhu. Huli na kung magpapaliban pa tayo. Ginoo. Si Liu Xiang, itong mapanganib na babae. Alam ko na. Si Iwu ko, hindi basta-basta susuko. Katiwala. Patawag lahat ng aking mga pribadong bodyguard. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa villa ng pangit na si Liu Xiang. Para personal na kunin ang aking apo. Chen Eru. Akala mo ba ikaw ay tunay na binata?
Ano ang magagawa mo? Ngayon ang ari-arian ng pamilya Zhu. Ayon sa nanay ko, isa ka lang, anak na walang amang pinalaki mula pagkabata. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kabagsi. Ikaw ba'y anak na walang amang? Malalaman mo rin balang araw. Patayin mo na siya. Anak, anak, anak. Bilisan mo, hanapin mo ang tao para habulin ako. Mag-ingat. Sobrang. Sobrang kamukha. Nga. Talagang kasing-kasing ng may-ari noong bata pa siya. Sobrang pareho. Abu. Aking apo. Sa wakas, natagpuan kita, lolo. Ikaw, ligaw na anak. Hindi ka pwedeng tumawag sa akin na lolo. Itigil mo. Ikaw, bastardo. Naglalakas loob kang maghasik ng gulo sa pamilyang Zhu. Dalhin siya. Lahat dito ay tungkol sa panlilinlang mo sa lola. Pagsisinungaling sa sertipiko ng kapanganakan. Mga ebidensya ng lihim na paglipat ng pondo ng pamilyang Zhu. Tatay. Nasa harap na ang ebidensya. Sinasabi mo pang ikaw ay inapi. Sabi ng nanay ko, isa kang walang kwentang ampon. Ako ang tunay na anak ni Zhu. Tunay na tagapagmana. Sasabihin ko sa'yo, hindi si Zuxia Olin ang tatay ko. Kailan mo ito na-record? Kakatapos lang sa basement, tahimik na na-record. Inosente po ako, lolo. Peke yan. Siyempre siya ang gumawa niyan. Hindi mo lang pinatay ang nanay ko. Gusto mo pang agawin ang buong negosyo ng pamilya Zhu. Ngayon, ibabalik ko ang katarungan para sa nanay ko. Nanay, tulungan mo ako. Papa, ang tagal na akong ikinasal sa pamilya Zhu. Kahit walang papuri, may pinaghirapan din ako. Papa, patawarin mo na ako. Sisiguraduhin ko. Hindi na ako gagawin ulit, Papa. Ginoo. Dalhin mo siya at itong hayop na ito. Isara mo ako. Bukas ng umaga ihatid ko sa pulis. Para mapanagot nila ang kanilang mga kasalanan. Nang nararapat. Sandali. Sabihin mo, saan nila dinala ang asawa ko? Sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Sabi ng nanay ko, kung hindi kita maayos, ibebenta na lang siya sa ibang bansa. Hayop, napakasamang bagay. Ginawa na para sa'yo. Tao, ihampas niyo silang dalawa palabas. Ate, ayos ka lang ba? Akala ko hindi na kita muling makikita. Sige na. Huwag ka nang mag-alala. Sa hinaharap, walang magdudulot ng takot sa'yo. Sige na, Madam Pan. Tara na, Erwu, umuwi na tayo. Nakakatakot pa dito, nakakabahala. Ngayon, tinipon ko kayong lahat.
dahil may isang mahalagang bagay na may kinalaman sa hinaharap ng aking grupong Zhu na nakaupo sa tabi ko ay ang aking apo na si Zhu Eru. Siya ang magiging tagapagmana ng Zhu pamilya, ang tanging lehitimong tagapagmana. Lolo, anong pinagsasabi mong biro? Ngayon, basta na lang kang humanap ng isang batang hindi mo kilala. Sinasabing siya ang iyong apo. Hindi kami sang-ayon. Tama nga, Lolo. Hindi ba't parang laro lang yan? Alam niya ba kung ano ang operasyon? Alam niya ba kung ano ang pamamahala? Lesiu, sapat na. Ako ang nakikilala sa aking apo. Hindi pa kayo pwedeng makialam dito. Nagsasalita ng walang pakundangan. Ako ang nagtatag ni Zhu. Sino ang aking ipapamana? Siya yun. Naku. Lolo, may malaking problema. Nagkakagulo. Anong klase ng tao ka? Paano? Liu Huifang, yung masamang babae na yun, bago siya naaresto. Habang hindi tayo nakakaalam, nangongolekta ng pera ng pribado, nanghihingi ng pera at itinago sa kumpanya ng lihim. 3% ng likidong assets. Ano? 3% ng assets. Mayroon ding bilyong-bilyong yun. At saka, pinapakita pa niya na, yung ginagawa namin ngayon. Yung ilang pangunahing proyekto sa real estate, ay ibinenta sa napakababang presyo. Sa ating mga kaaway. Nabenta na rin ang mga pangunahing proyekto. Ano na ang gagawin natin sa susunod na quarterly report? Ano na ang mangyayari sa bank loan? Nawala ng pondo ang kumpanya. Hindi ba tapos na ito? Bakit ka nag-aalala? May pondo at proyekto ako dito. Maaari kong ayusin ito. CJ. Naniniwala sa iyo si Lolo. Hinaharap ng pamilyang Zhu. Iwan ko na sa iyo. Erwu, narinig kong nagkagulo kayo. Kamusta ka? Walang anuman. Lolo, mag-usap kayo ng mga kabataan. Pupunta ako para tapusin ang natitirang mga bagay. Erwu gawin mo lang ng buong lakas. Suportado ka ni Lolo. Laban lang. Huwag kang mag-alala. Kaya kong harapin ang maraming tao. At akuin ang responsibilidad. Kaya kong magtagumpay. Mayroon ka bang paraan? Iyan ay bilyong pondo. At ilang pangunahing proyekto. Wala kaming magagawa dito. Sa ganitong maikling panahon, upang maibalik ang sitwasyon. Sige, hulaan ninyo, saan ako nawala? Sa panahong ito. Nasa hilagang bahagi ako ng Myanmar. Bilang isang undercover. Dito ay magulo at puno ng iba't ibang tao. Maraming uri ng tao. Pinakilala nila ako sa ilang mga kakaibang tao na may espesyal na kakayahan. Ang ibig mong sabihin ay, pwede silang makatulong sa atin. Kakilala ko lang ang isang tao. Siya ay isang nangungunang hacker sa mundo. Basta't dumaan ang pera sa internet. Kahit gaano karaming proseso, maaari niyang maibalik ito. Napakabuti. Ano pang hinihintay natin? Agad na makipag-ugnayan sa kanya. Habang tumatagal ang oras, mas mahirap nang maibalik ang pera. Kakausapin ko agad. Hello, Multo. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong maibalik ang isang pondo. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye agad. CJ. Ano ng balita? Pumayag ba siya? Pumayag siya. Sabi niya sa loob ng kalahating oras. I-lockdown ang lahat ng pinagmulan ng pondo. Sa pamamagitan ng cybersecurity, pansamantalang i-freeze ang perang ito. Sa oras na iyon, kailangan lang natin simulan ang proseso ng batas, at ang pera ay maibabalik ng buo. Napakabuti. Nakalutas na ang problema sa pondo. Kaya't ang pundasyon ng grupong Zhu ay mapapanatili. Maaari nating maibalik ang pera na iyon. Pero paano naman ang mga nakabenta na? Ano ang dapat gawin? Formal na kontrata ang pinirmahan ni Liu Huifang. Itim sa puti.
Paano natin ito maibabalik? Ito, sa totoo lang, sanay ako sa away. Sa negosyo nagpapabasa lang ng voice-over. Talagang amateur ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Hello, nakalimutan mo na ba kung ano ang mahalaga? O kaya isabihin, nalimutan mo kung sino ang nakatayo sa tabi mo. Huwag kalimutan na kami ay mga lin na nagsimula sa industriya ng real estate. Kahit na sa tingin mo, hindi ako masyadong namamahala pero ako ay. Ngunit ako ay talagang isang tunay na. Nagtapos mula sa Ivy League Business School. Linlin, napakagaling mo talaga. Ngunit, ang kabilang panig ay ang mortal na kaaway ng pamilya Zhu. Talaga bang gagawin nila iyon? Umupo ng kalmado at mahinahon. Makipag-usap ba? Makipag-usap. Bakit kailangang maging magalang siya sa kanya? Ang kilos ni Liu Huifang ay paglabag sa tungkulin at sadyang nakasasama sa interes ng kumpanya. Ito ay isang usapin sa negosyo. Malicious acquisition at hindi patas na kompetisyon. Ang ibig mong sabihin, gumagawa sila ng mga ito. Lahat ng ito ay labag sa batas. Tama. Kailangan lang natin mangolekta ng sapat na ebidensya. Basta't mga silang hawakan ang mga proyekto iyon. Maghintay ka na lang sa pagkakabangkarote. Linlin. Salamat sa iyo. Bitawan mo ako. Ate, anong nangyari sa iyo? Nga, Ate Pan. Parang may iniisip ka. Wala naman. Nais ko lang sabihin. Erwu. Ngayon, ikaw ay ang binata ng pamilyang Zhu. Linlin. May kakayahan ka na. Samantalang ako. Wala nang alam. Hindi ka makakatulong sa kahit ano. Tumayo ka dito. Parang. Maraming sobra. Ate, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kahit na maging tagapagmana ako ng pamilya Zhu, kahit na sa hinaharap, magkaroon ng ginto at pilak, nasa puso mo ako. Magpakailanman ay iyon. Noong ako'y nasa pinakamasamang kalagayan, at walang-wala, na nagdala sa akin ng mainit na kanin, na manugang. Ako. Hindi na ako iyong manugang. Ay naku, Eru, pakinggan mo ito. Sinabi na ni Ate pa ng direkta, hindi siya iyong manugang. Bakit may manugang ka pa? Sa tingin ko, matagal mo nang gustong alisin yung salitang manugang. Tama ba? Linlin, huwag mo akong gawing biro. Kailangan na nating mag-focus sa mga seryosong bagay. Ayusin na ang mga bagay sa pamilya Zhu. Nagawa na. Nagawa na. Lahat ng ebidensya ay naayos na. Natanggap na ng legal team ng kabilang panig. Nung nagpadala tayo ng sulat, naging berde na ang mukha. Nagawa ko na rin dito. Ay naku. Tingnan yung dalawa. Naging panda na kayo. Mabilis kumain kayo ng kaunti. Para mapuno ang tiyan. Kahit gaano kalaki ang problema, mahalaga ang kalusugan. Ginoo. Isang araw pa lang ito. Nagpatawag na ng board meeting. Mahalaga ang oras natin. Kahapon, hindi ba't nagmalaki siya? Sabi niya kayang-kaya niyang ayusin ito. Kung kaya niyang ayusin ito, bakit pa kayo tinawag? Sabi ko na nga ba? Isa lang siyang batang walang karanasan. Nagsasalita ng walang plano. Ang gulo na kinuha niya ngayon. Kahit na kayo pa ang personal na humarap, hindi kami mag-aambag ng kahit isang sentimo. Sorry, maumaw kang maumuna sandali. Hindi ba siya ang ating malaking bayani? Tagapagligtas. Kumusta, Ginoo Zhao? Yung 10 bilyong yuan na utang. At yung ilang pangunahing proyekto. Iyan ba ay para sa pagbabago? Bumalik na kayo. Huwag mo na siyang pahirapan. Hindi ba't humihingi siya sa atin ng pera? Tulungan na lang siyang makabangon. Pasensya na sa inyong lahat. 2 problema. Ayos na lahat. Anong ayos na lahat? Akala mo ba kami ay bata pa lang, 3 years old pa lang, naglalaro na? Ikaw talaga. Sino naman makikinig sa ganyan? Ito ay para sa pag-recover ng pondo. Buong proseso ng record.
Order ng freeze mula sa International Financial Security Network at laban sa kumpanya. Para sa walang kondisyon na pagbabalik ng proyekto. Kasunduan. Ginoo at mga direktor. Napakalaki. Magandang balita. Lahat ng perang kinuha ni Liu Huifang. Lahat-lahat. Walang kulang. Lahat ng iyon. Nakuha na sa account ng kumpanya. At saka, tungkol sa ibang kumpanya, ay opisyal nang nagpadala ng liham. Na walang kondisyon na itinatigil ang dating kontrata sa pagbili. Yung ilang pangunahing proyekto sa real estate. Ay na rin.